Good afternoon. Diretso na ako sa second portion of my video. Yung defense ng one person sa Senate against the 17 senators who ratified the Rome Statute para maging full-time member tayo ng ICC. Okay. Ang sinasabi ni Senator Miriam Defensor Santiago, which is on record, na natatakot siya na iba ang magiging resulta ng membership natin sa ICC. Kasi once we become a member of the ICC, we are actually giving them the authority to put our justice system under their jurisdiction. So kung member ka, you are forced to follow the rules of the ICC. Okay? Ang sinabi ni Senator Santiago, meron siyang 4 reasons why she would not ratify the Rome Statute way back in 2011. Number 1, sabi niya, medyo mahirap ito kasi pag naging member tayo, parang binibigay natin ang sovereignty natin sa ibang bansa. Ibig sabihin, sila na ngayon na makikialam sa justice system natin, lahat, kasi pumayag tayo na maging under tayo ng mga rules nila. Alam niyo naman, ang pinaka-strictong rules when it comes to the justice system is the ICC. Ang pinaka-mataas na standard pagdating sa everything from investigation hanggang sa prosecution. Okay? Yung number 1. Number 2, sinabi niya, yung complementarity principle na pagka ang sinasabi kasi niyan, yung complementarity principle, yung kung hindi natin magagawa ang sistema ng justisya sa atin, okay, sila pwedeng gumawa. Ang sabi niya, nakakaya naman. Sabi niya, baka sabihin nila na hindi natin kaya na na kung under na sila, di ba, under na tayo nila, sabihin nila na hindi nyo pa rin kaya makipag-cooperate, di ba? Membro ka ng community tapos hindi kayo papayag doon sa ruling natin, di ba? Yung pag-handle ng mga crimes tsaka yung justice system natin, wag ka tayong mapahiya. Samantalang okay naman ang justice system natin kasi may problema ang mga elected officials tsaka abusive military men or mga sundalo, di ba, mga police, pwede naman niyang hawakan natin. Yan ang sinasabi ni Senator Santiago. Ang pangatlo pa sa kanya na kinatatakot niya kasi baka mamaya one day gamitin ng ICC sa politiko. Kasi sabi ng iba kasi, kung halimbawa siya tumatakbo, meron siyang mabigat na kalaban, tapos kasuhan siya at ireklamo yung yung kaso na yon, ireklamo sa ICC for investigation pa lang. Sa investigation pa lang, kailangan pumasok na doon ang sistema ng justice. Warrant of arrest pwede nilang ibigay kaagad para pumunta yung kinakasuhan na tao abroad, doon sa Hague. Di mawawala ngayon siya sa Pilipinas. Ang kinatatakot niya, politically pwede mo magamit yun kasi under ka ng jurisdiction ng ICC. Yun ang kinakaba niya. Tapos ang huling-huling niya, yung kinakaba niya, sabi niya yung conflict of enforcement. Kasi ang ICC, wala naman police power. Wala, totally. Hanggang sa lang sila investigation hanggang prosecution. Yun lang. Okay? Yung police power, manggagaling mo doon sa bansa. Kagaya sa atin. Ngayon, paano mo mahuhuli? Halimbawa, sabi niya, ikaw, police ka, tapos general ng huli mo, baka may conflict. Di ba? Paano mo madadala ngayon ang boss mo doon kung kailangan ng ICC dahil may nagreklamo? Kaya sabi niya, parang nakakahiya naman, tsaka hindi magandang tignan kung mangyayari yan ng buong mundo
na ginagawa yan o nangyayari sa Pilipinas. Yun ang objection niya. Ngayon, ito namang 17 na nag-approve. Sabi nila, ito naman argument namin. Number 1, sabi niya, yung commitment natin sa human rights at saka sa justice no, in favor of the abuse Filipinos. Kung may mga na-abuso mga Pilipino, whether here in the Philippines or even abroad, meron tayong pupuntahan ang ICC. Pwede silang mag-imbestiga, pwede rin silang manghuli, hindi ba? At saka pwede rin mag-prosecute. Hindi lang sa mga gumawa ng abuse dito sa Pilipinas, kundi mga taong gumawa ng abuse sa mga Pilipino abroad. Di ba? Yun ang sinasabi nila. Kaya kailangan natin ng ICC. At din ang isa pa, sabi niya, isang paraan to para manakot na gumawa ng abuse ang mga government officials, military, police. Kasi kung membro tayo ng ICC, pag nareklamo natin sa ICC yan, dadamputin na yan, diretso na yan sa abroad, wala na siya rito. Yung sinasabi nila, hindi na tayo mahihirapan. Kasi dito ang hirap hulihin, o hirap kasuhan, ang hirap matagal ang kaso dito. Doon with high standard, meron silang sistema na talagang fair ang magiging paraan nila para mabigyan ng justice both the victim at saka the one accused. Yun ang sinasabi nila. Yun ang dahilan kung bakit na bumoto yung mga senador na maging member tayo ng ICC. And then in addition to that, sabi niya marami tayong matututunan. So, we can strengthen our rule of law. Pwede na natin gayahin at pag-aralan kung ano ang high standard ng ICC at i-apply dito sa Pilipinas. Yun ang mga arguments ng 17 senators na mag-approve at ma-ratify ang ating Rome Statute na ibinigay sa atin ng ICC as a requirement. Pero noong 2019, nag-withdraw na ang Pilipinas. Ngayon, sa susunod na chapter or video ko, sabihin ko naman sa inyo, ano na ngayon ang position natin based on my research, ano ang mangyayari na tayo ngayon ay non-full member of the ICC. Okay? Thank you very much. Just follow my next video. Mabuhay tayong lahat. God bless the Philippines. God bless the Filipinos.